Ano, Lucia? Hahanap ka na naman ng libro? Saad ng kanyang ate Andeng. Mahina namang tumawa si Lucia at hinila na ito sa nadaanan nilang bookstore. Promise, ate Andeng, saglit lang tayo. Ubus ko na rin naman ang aking mga babasahin. Palaging naniniwala si Lucia na ang pinakamagagandang lugar sa mundo ay yung may amoy ng mga kwento. Gustong-gusto niya kapag nakakaamoy ng mga papel sa bagong libro. Pero gusto niya rin naman ng mga second-hand na libro dahil alam niyang may mga alaala roon. Hay nako, doon muna ako sa labas. Hihintay na lang kita sa may food court. Mababagot lang ako rito. Ikaw naman ang mahilig sa libro. Saad ng kanyang ate. Mahina namang tumawa si Lucia. Sige, Ate Andeng, susunod na lang ako. Hintayin mo ako ha. Pagdating ni Lucia sa haning ng mga aklat, bahagya siyang tumigil. Wala sa pwesto ang librong hinahanap niya. May hinahanap ka bang libro? May boses na nagsalita mula sa likuran. Lumingon si Lucia, isang binata ang bumungad sa kanya. Kaedad lang niya siguro at nasa kalagitnaan ng 20s. May kulot na itim na buhok na mukhang malambot kahit mula sa malayo. Nakataas ang manggas ng polo nito at may munti lang naman siya ng tinta sa isa nitong daliri. Hinahanap ko yung bagong labas ng Florante at Laura. Saad ni Lucia. Huli na yung kopya na binili ng lalaki kanina. Pero kung gusto mo, ibibenta ko na lang ang kopya ko sa'yo. Nakangiting sabi nito. Napangiti naman siya kaagad. Ha? Talaga? Gagawin mo yon? Salamat. Ngumiti ito sa kanya. Ako nga pala si George. Ako naman si Lucia. Magandang pangalan. Habol pa ni George. Napailing naman siya. Pangbobola ba yan? Tumawa si George. Totoong tawa na nakatingala pa ang ulo. Wala itong pakialam kung may nakakarinig. Nagkakilala sila ni George dahil sa mga hilig nila sa libro. Tuwing pupunta siya sa store na yon, palagi nilang nasusumpungan ng isa't isa. Kaya naman, nagsimula ng kanilang pagkakaibigan. Seryoso? Public teacher ka rin? Hindi makapaniwalang tanong ni Lucia kay George. Tumawa naman ang binata. Oo, public teacher. Napangiti si Lucia. Kaya pala same interest tayong dalawa. Ako rin, public teacher. Kami ni Ate Andeng, parehong public teacher. Ayaw pa nga kaming pag-aralin kasi mga babae naman daw kami at mag-aasawa lang. Pero iba si Ate Andeng, nilabanan niyang mag-aaral siya. Kaya ako rin, ganun na rin ang ginawa. Ngayon, pareho na kaming teacher. Pinapatawa siya ni George. May opinion ito sa lahat. Makalipas ang ilang buwan, pagkalabas niya mula sa huling klase, nadatna niya si George sa labas ng gate ng paaralan. Pawisan, hingal, at may hawak na Tupperware ng pansit at kalahating bote ng fruit juice. Anong ginagawa mo rito? Hindi makapaniwalang tanong ni Lucia. Sumisilip na ang mga estudyante sa bintana. May bulong-bulungan na agad, kaya sinaway naman niya. Isang napaka-public at napaka-low budget na proposal. Anunsyo ni George. Manliligaw sana ako. Nanlaki ang mga mata ni Lucia at nagiinit ang mga pisngi. Dito ka pa talaga nagtanong sa harap ng mga estudyante ko? Lucia, please. May pagsusumamo sa boses ni George. Natawa naman siya. Oo na, sige na. Halos mapatumba siya sa yakap nito. Palakpakan naman ang mga estudyante. Isang simpleng kaligayahan lang yon para kay Lucia na naging kabilang sa kanyang mga masasayang alaala. Paglaon, naging sila na rin naman. Sigurado sila ni George sa isa't isa. Kaya nang mapag-usapan ng kasal, diretso na agad nilang ginawa. Nagpakasal sila sa isang simpleng civil ceremony. Sa likod bahay ng tiyo ni George ginawa ang reception. May lechon na bigay ng malayong pinsan at karaoke na nasira sa kalagitnaan ng kanta. Hindi sila masyadong gumastos para sa kasal dahil nag-iipon sila para sa bahay. Lumipat sila sa maliit na apartment sa itaas ng bakery sa bayan. Umaga pa lang, amoy na ang pandesal at sunog na asukal. Ginawang kortina ni Lucia ang mga bigay sa kanila noong kasal. Kailan niyo balak magkaroon ng anak? Tanong ni Ate Andeng sa kanya. Gusto ko nang makita ang pamangkin ko para naman may kalaro tong anak ko. Tumawa naman si Lucia pagkababa ng mga baso ng juice. Binabalak na namin yan, Ate Andeng. Pero i-enjoy muna namin ang buhay mag-asawa. Sumang-ayon naman si George. Oo nga, Ate Andeng.
Gusto na nga rin ng pamilya ko na makita nilang unang apo pero matatagalan na muna. Pero hindi dumating ang mga bata. Hindi sa unang taon, hindi sa pangalawa. Hindi kahit anong dami ng oras, pagsubaybay at mga pinainom sa kanyang makakatulong na mabuntis siya. Wala pa ring epekto kay Lucia. Sa simula, tinatawanan pa nila yon. Pero kalaunan, nawala rin ang tawa. Lucia, sabi ng doktor habang binubuklat ang chart nito nang nagdesisyon na siyang magpa-check up. Medyo pabago-bagong hormone levels mo. Walang dapat ipag-alala, pero maaaring matagalan bago kayo magkaanak. Dahan-dahang tumango si Lucia. Ano po ang ibig sabihin niyan, Dok? Ibig sabihin, hindi ka baog, pero hindi ka rin nasa peak ng fertility. Sabi naman ng doktor sa kanya. May pag-asa pa naman siyang mabuntis pero palaging natatagalan. Ayaw niyang magmadali. Pero pakiramdam niya, minamadali siya ng mga taong nasa paligid niya. Lalo ng pamilya ni George na sobrang naghihintay na magkaroon na sila ng anak. Yumuko si George habang nakakunot ang noo. Ano po ang dapat naming gawin? Kaso, may isang problema. Maliit ang matres mo. May possibility na maaari mabuntis ka pero hindi mabubuhay ang baby. Kaya pag-isipan niyong mabuti kung magbe-baby kayo o hindi. Prangkang sabi ng doktor sa kanya. Nagkatinginan sila ni George. Sa pagkakataong yon, nawala ng pag-asa sa kanila. Hindi siya baog pero parang sinabi na rin sa kanya na hindi niya kayang maging isang ina. Hindi kaya ng katawan ni Lucia na magdala ng bata katulad ng ibang ina. Noong una, wala naman yung problema kay George. Palagi nitong sinasabi na ayos lang kahit silang dalawa lang. Nagiging maayos ang pakiramdam niya sa mga salita ng kanyang asawa. Gayunpaman, palagi siyang sinasabihan ng nanay ni George. Palagi nitong sinasabing walang kwenta ang katawan niya dahil hindi niya mabigyan ng anak ang kanyang asawa. Noong linggo ng tanghalian, nagdala si Lucia ng lutong cassava cake. Ngunit pagpasok niya pa lang sa dining room, binigyan agad siya ng ina ni George ng titig na naiinis. Lucia, anak, wika nito. Alam mo, nung kaedad ko ikaw, 3 ng anak ko. Magalang nang umiti si Lucia. Asiguradong abala po kayo nun. Lumapit pa ang ginang. Baka masyado kang nakatutok sa trabaho. Alam mo, nakaapekto sa matres ang stress. Nagkatitigan sila ni George. Sila lang ang nakakaalam sa kondisyon niya. Pinili nilang hindi sabihin dahil magiging dungis yon sa bahagi ni Lucia. Hinigpitan ni Lucia ang hawak sa mga kubyertos. Ginagawa naman po namin ang lahat ng kaya namin, Ma. Hindi nagsalita si George. Patuloy lang ang hiwa nito ng lechon na kunwaring walang narinig. Para bang wala na rin itong masabing iba dahil alam nila pareho na hindi siya mabubuntis. Na kung mabuntis man, hindi rin mabubuhay. At sa pagkakataong yon, nararamdaman ni Lucia na tila wala kahit isang tao o maging asawa niya ang nakakaintindi sa kanya. Sa gabi, tahimik na umiiyak si Lucia sa banyo. Bukas ang gripo para matabunan lang ang kanyang paghikbi. Ipinatong niya ang palad sa tiyan at bumulong. Bakit ayaw mong gumana? Habang lumilipas ang mga buwan, naramdaman na ni Lucia na may nagbago. Umuuwing mas gabi si George, bihira ng mga haplos nito na para bang isa na siyang marupok na bagay. Ang mga usapan nilang puno noon ng damdamin, naging palitan na lang ng tungkulin. Minsan, nagigising si Lucia sa madaling araw at natatagpo ang wala si George sa kama. Nasa sala ito at tulalang nakatitig sa TV. Hindi ko na nagugustuhan ang ugali ng asawa mo, naiinis na sabi ni Ate Andeng. Pinaglaruan ni Lucia ang mga daliri. Intindihin na lang natin, ate. Naintindihan ko rin naman ang pagkukulang ko. Oo, may pagkukulang ka. Pero hindi ka karapat-dapat sa ganitong pressure galing sa kanila. Kung hindi natutuwa ang pamilya niya, sana naman si George ang nagtatanggol sa'yo. Ang unang umuunawa. Hindi dapat siya napapagod sa'yo dahil asawa ka niya. Saad ng kanyang Ate Andeng at punong-puno ng pagkadismay ang boses. Hindi na siya muling nagsalita. Hanggang kaya niya, pinagtatanggol niya ang kanyang asawa. Hindi niya ito sisiraan kahit na nasasaktan pa siya nito ng lubos. Pero kahit anong ingat pa ni Lucia sa kanilang pagsasama, kung gusto nang sumuko ni George, wala na rin naman siyang magagawa.
Isang gabi, habang nagtitiklop siya ng mga labada, nahulog ang isang liham mula sa bulsa ng pantalon ni George. Kanino galing tong sulat? Tanong ni Lucia habang binubuksan ng sulat at parang dinudurog ng paunti-unti ang puso niya sa mga nabasa. George, alam kong natatakot ka. Ako rin dahil may asawa ka na, pero hindi mo kailangang manatili sa buhay na mabigat na. Karapat-dapat ka sa kasiyahan. Tayong dalawa na lang, George. Buntis ako. Magkakaroon tayo ng anak. Ako ang kayang magbigay sa'yo ng buong pamilya. Pakiusap, George. Piliin mo kami ng anak mo. Hindi ko kayang mag-isa na palakihin ang bata na to. Papatayin ako ng tatay ko kapag nalaman niyang nabuntis ako ng may asawa na. Panagutan mo ako. Alam kong mahal mo ang asawa mo pero mahal kita. Sinamantala ko ang kalungkutan mo dahil mahal kita. Sana mapatawad mo ako. Pero kailangan kita ngayon. Alam kong pagkakamali ang nangyari sa atin at yun ang tingin mo. Subalit sana mabigyan mo ako ng pagkakataon. Naniniwala akong nakilala mo ko dahil gusto kong alisin sa kalungkutang nararamdaman mo sa piling ng iyong asawa. Batid kong paglaon, kaya mo rin akong mahalin kapag ako ang pinili mo. Maghihintay ako sa tapat ng eatery ni Aling Emily tulad ng dati. Hihintayin kita. Kapag pumunta ka, ibig sabihin, ako nang pinipili mo kaysa sa iyong asawa. Nagmamahal, Emily. Matagal na tinitigan ni Lucia ang mga salita. Nanlalabo ang kanyang paningin. Wala ang asawa niya ngayon. Ibig sabihin ba, pinili na nito ang kabit nito? Dumating si George alas 10 ng gabi. Naabutan nitong namumugto ang mga mata niya. Bakas ang gulat sa mukha nito. Mas nagulat ito nang makitang nakaimpake na rin ang mga gamit ni Lucia. Saan ka pupunta? Bakit nakaimpake ang mga gamit mo, Lucia? Tanong ni George sa kanya. George, sabi ni Lucia at pilit pinapakalma ang boses. Bahagyang napayuko si Lucia. Ayokong makipag-away sa'yo. Pero galit na galit ako. Nakita ko ang sulat. Nakabuntis ka ng ibang babae. Namuo agad ang mga luha ni George. Bakas ang guilt at pagsisisi sa mukha nito. Napaluhod ito sa harap niya at hindi na napigilan ang mga hikbi. Hinawakan nito ang mga nanginginig niyang kamay at isinubsob ang mukha roon. Sorry, nanghihinang sabi ni George. Naging magkaibigan kami ni Emily. Hindi ko siya mahal, pero may nangyari sa amin. Isang beses lang yon nang dinamayan niya ako nang malungkot ako. Isang beses lang pero nabuntis ko siya. Sorry, pagod lang ako. Sa pressure, sa pakiramdam na puro tayo kabiguan. Pumikit si Lucia. Kaya mas pinili mong mas lalong magkamali? Hindi siya sumigaw. Hindi siya naghagis ng gamit. Hindi siya nagmakaawa. Hindi siya ganong klase ng tao. Bukod doon, hindi niya kayang magwala dahil pagkukulang niya bilang babae ang natamaan sa kanya. Pero para kay Lucia, sobrang sakit ng lahat. Sobrang sakit ng ginawa ni George sa kanya. Piliin mo ang mag-ina mo, George. Tumayo siya at kinuha ang kanyang mga gamit. Sinubukan siyang pigilan ni George. Hindi, ayoko. Pumunta lang ako ron kasi nag-aalala ako sa bata. Pero hindi ko pinipili si Emily. Please, mahal kita. Huwag mo kong iwan. Lucia, hindi ko kaya. Pwede pa nating pag-usapan to. Matagal na tinitigan ni Lucia ang kanyang asawa. Pwes, pagod na ako. Pagod na ako makaramdam ng pressure sa'yo, sa pamilya nyo. Pinaparamdam nyo sa akin na parang wala akong kwentang babae dahil hindi kita mabigyan ng anak. Umiyak nang umiyak si George. Nagmakaawa itong huwag siyang umalis, pero umalis pa rin si Lucia at hindi na bumalik. Kung mananatili siya, siguradong paulit-ulit lang na mangyayari yon. Hindi niya nakakayanin ang sakit kapag umulit pa si George. Mas gusto niya nalang manahimik sa isang tabi at huwag ipaglaban ang pagmamahal niya para rito. Gusto niya rin bigyan ng buong pamilya ang anak nito sa ibang babae, kaya siya na lang ang magpaparaya. Sinubukan pa siyang suyuin ni George pero hindi niya na ito pinagbigyan. Kalaunan, sumuko na rin naman ito. Nanatili silang mag-asawa sa papel pero magkahiwalay na sila. Nagsimula siya ng bagong buhay, samantala pinanagutan naman ni George si Emily at ang batang pinagbubuntis nito. Mag-asawa ka rin naman, sabi ni Ate Andeng sa kanya. Napabuntong hininga siya.
May asawa ako, ate. Sino namang papatol sa akin kapag nalaman nilang kasal pa ako kay George? Ano ba kasing gusto ng George na yan? Mag-asawa pa kayo. Paano sa mga properties? Conjugal pa rin kayo? Dapat talaga ayain mo na siyang magpa-declare ng nullity of marriage para wala na siyang habol sa'yo o karapatan. Huminga ng malalim si Lucia. Ate, sinabi ko na sa kanya yan. Ayaw niya raw. Nagmamakaawa sa akin na huwag ipaan na lang kasal namin. Kahit yun na lang daw. Kasi ako lang daw ang magiging asawa niya sa buong buhay niya at wala ng iba. Ate, nararamdaman ko naman na mahal pa rin ako ni George. Pero masakit lang talagang ginawa niya sa akin. Kaya hindi ko mapatawad at muling tanggapin. Isa pa, gusto kong magkaroon ng kumpletong pamilyang anak niya. Saka okay lang nakasal ako sa kanya, ate. Hindi naman siya maghahabol ng ari-arian. Kahit ganun siya, alam kong hindi siya gahaman. Oo, dahil ikaw lang naman ang hinahabol niya. Siguro kapag may mga pirmahan, ibebenta. Gusto niya na humahabol sa'yo o ikaw ang humahabol sa kanya para may rason pa para magkita kayo. Hindi na lang lumimot sa'yo at mag-focus dun sa bago niya. Ang unfair lang kasi, Lucia. Di kahit nobyo man lang. Saad pa ng kanyang ate. May mga ganun na naman ngayon. Kahit hindi kayo kasal, okay lang. Hindi naman pwedeng may pamilya si George tapos ikaw, wala. Bahagyang nakaramdam ng lungkot si Lucia. Ate, magkanobyo man ako, hindi rin naman ako makakapagbigay ng pamilya. Bahagya siyang napayuko. Hindi pa rin niya kayang magbuntis ng malusog. Kapag nagmahal siya ulit, natatakot siyang mabigo niya lang din katulad ng ginawa niya kay George. Lumipas ang mga taon, nagkanya-kanya sila ng kanilang mga buhay. Nagpagawa na rin ang kanyang ate ng bahay malapit sa bahay ng mga magulang nila. Gusto kasi nito na kasama siya at mapalapit sa kanya ang mga pamangkin. Sa ganoong paraan daw, hindi niya mararamdaman ang pag-iisa. Kaya kahit walang nobyo, kontento na naman siya sa kanyang buhay. Pero sa mga nakalipas na taon, yun, muli niyang nakita si George. Mukhang may papapirmahan sa kanyang mga papeles. Kasama rin ito ang anak na lalaking 5 taon na. Magandang umaga, Lucia. Nauutal na bati ni George at bakas ang kaba. Sinubukan niyang maging casual. Hi, ano kailangan mo? Sino kasama mo? Anak mo? Marahang tumango si George. Oo, anak ko. Napangiti naman si Lucia. Totoong ngiti at walang halong kaplastikan. Kahit masakit sa kanya ang nangyari, masaya siya na may isang batang nabigyan ng magandang buhay at kompletong pamilya. Nandito ako para... Hindi matanggal ang tingin sa kanya ni George at umawang ang bibig. Halata rin na kinakabahan. Para may ipapirma lang sa yung ilang mga kontrata. Tumango naman si Lucia. Okay, sige, halik kayo. Pasok kayo sa loob. Lucia, boses yun ni Anton, ang kanyang manliligaw. Napabuntong hininga si Lucia. Ayaw niyang ligawan siya ng kahit na sino. Yun nga lang, makulit talagang isang ito. Nandoon na naman si Anton at may dalang mga bulaklak para sa kanya. Anton, anong ginagawa mo rito? Tanong ni Lucia. Ngumiti naman ang binata. Gusto ko lang iabot sa'yo to. May project ako sa La Union kaya baka sumulat na lang ako. Ayaw niya man, tinanggap niya pa rin ang mga bulaklak para hindi ito mapahiya. Salamat dito. Maya-maya'y umalis na rin naman si Anton. Paglingon ni Lucia, nakabusangot na si George. Kumunot ang noo niya at nilagpasan ito. Halika na, pumasok na tayo. Saad niya rito. Sunod-sunod ang mga naging tanong ni George. Sino yun? Maliligaw mo? Bakit ka nililigawan? Alam niya bang may asawa ka? Oo, hiwalay na tayo pero kasal pa rin naman tayo sa papel, di ba? Naiinis na nalingon niya itong muli. Ano naman sa'yo kung manliligaw ko yon? Ano sa'yo kung magkaroon ako ng bago? Ikaw nga, may bago ka na rin at may anak na. Kinwestiyon ba kita? Saka mahiya ka nga. Naririnig ng anak mo ang mga pinagsasasabi mo. Ano na lang ang iisipin niya? Kung nandito ka para sa mga tanong na yan at hindi para sa mga agenda mo sa kontrata, umalis ka na lang. Hindi ko gustong masira ang araw ko dahil sa'yo. Hindi na muling nakapagsalita si George. Bakas ang sakit sa mukha nito. Gayunpaman, tiniis yun ni Lucia. May kanya-kanya na silang buhay, kaya ayaw niya nang magulo iyon. Sa mga sumunod na taon,
Parang 4 o 5 beses niya lang nakikita si George. Sa mga pagkakataon pa na hindi sinasadya. Minsan, sa mga seminar din, lalo na't pareho silang teacher. 5 taon pang lumipas, nabalitaan niya na lang na namatay si Emily dahil sa sakit. Hindi niya alam kung anong dapat na maramdaman. Hindi niya kailanman nakaaway si Emily. Alam niyang mabait ito at minahalang talaga ang kanyang asawa. Lucia, huwag ka nang pumunta ron. Kailangan ba talagang makiburol ka? Ha? Tanong ng kanyang ate Andeng. Napabuntong hininga si Lucia. Ate, kahit hindi magandang nangyari, asawa ko pa rin naman si George. Bilang pagalang na lang, hindi naman ako magtatagal ate Andeng. Huwag ka mag-alala. Pumunta na nga siya sa burol ni Emily. Nakita niyang pamilya ng dalawa. Nakita niya rin si George na tulala lang at nang makita siya ay namuo agad ang mga luha. Nakikiramay ako sa inyo, George. Mahinahon niyang sabi. Sa unang pagkakataon pagkatapos nilang maghiwalay, muli niyang naramdaman ang yakap ni George. Naramdaman niya ang bigat ng nararamdaman nito. Tumulo na rin ang mga luha nito sa leeg niya. Nanatili na muna siya ron hanggang sa mailibing. Sinamahan niya na lang si George. Gayunpaman, nagiging lakas man siya ni George, may isang taong ayaw sa kanya. Jeremy, kakain na. Saad ni Lucia. Bigla na lang siyang hinampas ni Jeremy. Umalis ka rito. Iwan mong papa ko. Hindi kita mama. Dahil sa'yo, kaya laging nag-aaway si na mama at papa dati. Sana, ikaw na lang ang namatay. Jeremy! Malakas na tawag ni George at pinalo ang anak nito. Bakit ka ganyan? Bakit ganyan ang lumalabas sa bibig mo? Malakas na umiyak si Jeremy. Totoo naman eh. Hindi mo mahal ang mama ko. Mas mahal mo si Tita Lucia. Ayaw mong itapon ang mga gamit at pictures niyo sa bahay. Ayaw mong ilaw ang mama ko kaya palagi na lang siyang umiiyak. Pinigilan niya si George sa pamamalo sa anak nito. Lahat sila umiiyak ng sandaling yon. Hindi niya alam na ganun ang naging buhay ng mga ito. Hindi niya alam na kahit iba ng kasama ni George, siya pa rin ang iniisip at minamahal nito. Kaya nadudurog ang puso ni Lucia para sa bata. Mahal nito ang sariling ina at nararamdaman yun kay George. Naiintindihan niya kung bakit ito galit sa kanya at ayaw na siyang makita pa. Kaya pagkatapos ng araw na yon, hindi na siya nagpakita sa mga ito. Ganoon din si George, kahit ramdam niyang gusto pang humingi ng pagkakataon ni George, mas pinili na lang nitong palakihin ang mag-isang anak. At unti-unti, habang tumatanda, pinilit na lang nilang ibaon ang mga damdaming baka hindi talaga para sa kanila. Darating ka na, pamangkin ko? Tanong ni Lucia, na isa ng lola. Tumawa naman sa kabilang linya ang pamangkin niyang si Becca. Opo, tita. Uuwi na po ako. Kasama ko po ang asawa at mga anak ko. Napapalakpak naman si Lucia. Masaya siyang uuwi na ang isa niyang pamangkin. Ngayong matanda na siya, nasa bahay na lang si Lucia. Maligaya siya kapag umuuwi ang kanyang mga pamangkin at mga apo. Kamamatay lang nung nakaraang taon ng kanyang ate Andeng. Dahil na rin sa katandaan, kaya malungkot siya at nag-iisa na lang sa bahay. Noon, kasama niyang ate niya, asawa nito at ang pamangkin. Pero nang magtrabaho at magkaasawa, sa iba na rin tumira. Pumupunta na lang ang mga ito kapag bakasyon. Kapag naman bakasyon ng mga bata, iniiwan sa kanya at hinahayaan siyang mag-alaga. Mag-ingat kayo sa daan ha! Saka ibili mo rin pala ako ng kalamay at suman sa palengke. Hindi kasi ako nakapagluto dito. Iaalmusal natin bukas ng umaga. Bilin pa ni Lucia. Sige po, Tita Lucia. Matapos ang tawag, nagmuni-muni muna siya sa sala. Hindi niya namalayan na nakalimutan niyang nagluluto pala siya. Ang matinis na tunog ng smoke alarm ang nagpatalon kay Lucia. Kumabog ang kanyang puso at napakurap sa gitna ng usok na bumalot sa kanyang maliit na kusina. Umubo siya, halos mangiyak-ngiyak at binuksan ang oven. Umaalon ang makapal at amoy ng mapait na usok. Ang dating malambot na pandesal ay parang naging mga itim na bato. Anong tinapay ito? Napakamot siya sa kanyang ulo. Nasunog na. Kinuha niyang walis at inabot ang smoke detector. Pinindot niya yon hanggang sa tumahimik. May narinig agad siyang boses. Si Arlene iyon, ang helper niya sa bahay na kinuha ng kanyang mga pamangkin.
Madalas itong wala dahil scholar ng kanyang pamangkin na si Becca. Kauuwi lang nito at nakapang-nursing pa ng uniform. "Lola Lucia?" Tawag ni Arlene sa kanya. "Lola Lucia, ayos ka lang po ba? Nang marinig ko po yung alarm, nasa gate pa lang ako. Kumaripas na po agad ako ng takbo." Napabuntong hininga si Lucia. Oo. Na sobrahan lang sa luto itong mga pandesal ko, Neng." Sumilip si Arlene sa likod niya. "Sorry po, ngayon lang po ako nakauwi. Tuwing pumapasok po ako sa school, nag-aalala po ako kapag mag-isa ka po rito. Kaya palagi na lang po kitang binibilin sa kapitbahay para silipin ka po maya't maya." Tumawa naman si Lucia. "Ano ka ba? Malakas pa ako sa kalabaw. Hindi mo kailangan mag-alala sa akin. Kaya ko pa naman. Mag-aral ka na lang ng mabuti para maging nurse ka na at hindi ka na nakatali sa pagiging helper dito sa akin. Saka, parte ito ng pagluluto." Hindi natawa si Arlene. "Pangatlong beses na po kayong nasusunugan ng binibik mo po ngayong buwan, Lola Lucia. Palagi niyo po nakakalimutan, kaya hindi ko rin po maiwasang mag-alala." Nanlambot ang ngiti ni Lucia. "Nakalimutan ko lang ang timer." Dahan-dahang tumango si Arlene. "Ingat po kayo palagi, ha? Sige po, Lola Lucia, magbibihis po muna ako. Tutulong po ako sa pagluluto. Parating na po ba si Ma'am Becca?" Tumango naman si Lucia. "Oo, Neng." Pagkatapos nun, muli siyang natulala. Parang hindi na ulit alam ni Lucia ang gagawin. Lumapit siya sa mesa at binuksan ang notebook niya. Sinabi ni Dr. Soriano na palagi niya dapat yung dala. Isulat niya raw kung ano ang mga nangyari sa araw niya na parang isang diary. Kumuha siya ng ballpen. April 3. Dear Diary. Nasunog ang tinapay. Nakalimutan ko ang timer, kaya akala ni Arlene ay may sunog sa bahay. Huminto siya, nakataas ang ballpen. "Pangalawa na ba ngayong linggo?" Baka pangatlo." "Bahala na. Basta hindi dapat malaman ni Becca. Baka mag-alala pa yon." Pero napansin pa rin ni Becca. Nang dumating ito kasama ang pamilya, kunot na ang noo pagpasok pa lang. "Amoy sunog dito sa bahay, tita," sabi ni Becca. Nakaharap si Lucia sa lababo. "Nag-bake ako. May nasunog lang." Ibinagsak ni Becca ang bag sa mesa. "Tumawag sa akin si Arlene. Nag-alarm daw po ulit. Papatawag na sana ng bumbero kung hindi niya nakita na umuusok lang. Nagpalagay na po ako ng alarm sa bahay kasi madalas ka na pong masunugan ng mga binibake mo po lately. At sa isang buwan, 3 beses na." Matalim ang tingin ni Lucia. "Wala siyang karapatang tawagan ka. Sumbongera." Tumigil si Becca sa pag-aayos ng mga gamit. "Paano kung mas grabe po yun, tita? Paano kung nasunog po ang kortina o kung nasaktan ka?" Nanginginig ang mga panga ni Lucia. 3 dekada na akong mag-isa. Kaya kong ayusin ang almusal na sunog." Lumapit si Becca. "Tita, nung isang araw tinawag mo kong Ana. Hindi ko na lang sinabi, pero ako si Becca. Hindi ako si Ana, Tita Lucia. Si ate yon, kapatid ko po." Nanuyo ang lalamunan ni Lucia. "Isang beses lang yun, Becca. Magkamukha kasi kayo." "Hindi, tita. Tinawag mo rin akong Ana nung isang linggo. Sabi din ni Arlene nung nakaraan, pinabayaan mong kumulo ang kettle hanggang sa matuyo." Saad ni Becca sa kanya. "May iniisip lang ako nun." Bariing sagot ni Lucia. "Please," mahinang sabi ng kanyang pamangkin. "Hayaan mo pong tumulong ako. Nagpa-check up ka na po ba, tita? Baka kasi may sakit po kayo kaya nagiging makakalimutin. Kailangan po natin malaman dahil kung meron, delikadong maiwan po kayo dito mag-isa. Isasama po kita sa bahay namin sa Manila." Umiling agad si Lucia. "Ayoko ron. Ayokong mag-aral doon. Diyan lang ako sa malapit. Hindi ko kayang mag-dorm." Napabuntong hininga si Becca, para bang may mali sa kanyang mga sinabi. Gayunpaman, hindi yun napagtatanto ni Lucia dahil may mga pagkakataon na bumabalik ang mga alaala niya sa pagkabata. Tiningnan ni Lucia ang kanyang pamangkin. Malaki na, matatag at lumalaking mabait. May bakas ng pag-aalala sa mukha nito at biglang sumakit ang dibdib niya. Sa kanya naalala kung bakit tinatanggi niyang may sakit siya.
Ayaw niyang magpaalaga. Hindi naman siya responsibilidad ng kanyang pamangkin. Ayaw ni Lucia na maging pabigat. Nang gabing yon, nakahiga si Lucia sa makitid niyang kama. Nagpa-check up na siya kay Dr. Soriano. Hindi niya lang sinabi sa kanyang pamangkin, may Alzheimer's disease na siya. Hindi pa malala pero habang tumatagal, mas lalo lang lumalala. Kaya habang okay pa si Lucia, bumuo na siya ng isang desisyon. Tita, nasan ka po ba? Bakit ka po umalis? Tanong ni Becca sa kanya at nahimigan niya ang pag-aalala. Tumawa siya habang sakay ng taxi. Huwag kang mag-alala. Ayos lang ako. Magpapakalayo-layo ako. Hahanap ako ng langit. Langit? Malakas at nawindang na tanong ni Becca. Tita, ano po ba? Bumalik ka na dito sa bahay. Natawa si Lucia nang marinig ang iyak ni Becca. Wala ka nga dapat ipag-alala. Malalaman mo rin. Ikaw ang ilalagay ko sa guardian ko. Pupunta ako sa lugar na marami ring matanda. Pupunta ako sa Home for the Aged People na inarekomenda sa akin ni Dr. Soriano. Doon na ako para hindi na kayo mamroblema sa akin. Babayaran ko na rin gamit ang pensyon ko para hindi nyo na alalahanin. May insurance na rin ako, kaya may maiiwan sa'yo. Kayo ni Ana ang beneficiary ko. Mas lalong umiyak si Becca. Tita naman, nagtatampo ka po ba sa amin kasi iniwan ka naming mag-isa sa bahay? Napangiti lang si Lucia. Huwag kang mag-alala. Magiging okay lang ako. Ang tagal ko kayong nakasama. Gusto kong bago ako mamatay, makakilala ako ng mga bagong tao. Alagaan mo ang mga apo ko. Hindi pa naman ako mamamatay. Magpapaalaga lang ako sa iba. Pamilya ko kayo pero nahihirapan kayo sa oras niyo kung isisingit pa ako. Nahihirapan na rin si Arlene na bantayan ako dahil nga pumapasok siya. Pwede naman kayong bumisita sa akin kung gusto ninyo. Kaya naiintindihan ko, Becca. Tahan na. Huwag ka nang umiyak. Hindi ako nagtatampo sa'yo. Maya-maya'y natapos na rin naman ang tawag. Huminga ng malalim si Lucia at tiningnan ang mga dinadaanan nila. Maya-maya'y nakarating na sila sa lugar kung saan siya mananatili. Napangiti siya nang makita ang Rose Cecilia's retirement home. Doon na siya titira kasama ng ibang mga matatanda. At least doon, may mag-aalaga sa kanya na mas nakakaalam. May tiwala naman siya kay Dr. Soriano, kaya alam niyang mapagkakatiwalaan ang mga staff doon. Tiningnan siya ng taxi driver na may pagtataka. Sigurado po ba kayo dito, ma'am? Baka hindi niyo po ako naalala. Teacher ko po kayo nung high school. Ako po si Edgar, yung makulit na repeater nung second year high school. Mahinang tumawa si Lucia at hinaplos ang balikat nito. Ikaw ba yon? Ang laki mo na. Mabuti naman at kahit papaano'y maayos ang buhay mo. Napangiti naman ito. Salamat po, ma'am. Kung hindi niyo po ako paulit-ulit na binato ng eraser, baka hindi po ako nakapagtapos ng high school. Nagkamustahan pa sila. Tinulungan na rin siya ni Edgar sa kanyang mga gamit. Nagpasalamat siya at tinanaw itong bumalik sa sasakyan. Lola Lucia? Lucia Vargas po? Bati ng receptionist. Maligayang pagdating po sa Rose Cecilia's retirement home. Tumaas ang kilay ni Lucia. Oo, ako nga. Magandang umaga. Ang masayahin mo naman. Natawa ang babae. Sinusubukan po naming maging masaya rito para maging masaya rin po ang mga oldies dito sa ating tahanan. Lumagda si Lucia sa mga form gamit ang nanginginig na kamay. Tumanggi siya sa alok ng tulong ng attendant na masyadong marami ang ngipin. Kaya niya pa naman magbasa ng mga dokumento. Inihatid siya ng staff nurse sa hallway. Room 2B, yon ang kanyang silid. Yun ang bago niyang tahanan. Isang kama, isang maliit na aparador at isang mesa ang nandoon. At isang bintanang tanaw ang hardin kung saan may ilang residenteng matatanda na naglalaro ng baraha. Kumaway ang isa sa kanya. Tumangon naman si Lucia at kumaway din na parang bata. Pagkatapos, sandali siyang natulala. Ano nga bang ginagawa ko rito? Tumawa naman ang naka-assign na nurse sa kanya. Ako po si Nurse Jane, nandito po kayo para magkaroon ng bagong tahanan. May matandang biglang pumasok sa kwarto niya. Pumasok si Cora mula sa room 2C.
Pumasok si Cora mula sa room 2C na parang hangin na walang paalam. Lola Cora, anong sabi kapag nasa ibang kwarto? Dapat kakatok po muna, sabi ni Nurse Jane dito. Ikaw yung bago? Sabi ni Cora at nakapamewang. Kinuha mo yung kwarto ni Delia, no? Napakunot noo si Lucia. Pasensya na, hindi ko kilala si Delia. Nadula si Delia habang nagta-tai chi. Nabalian ng balakang, hindi na nagising. Pagkukwento ni Cora. Ako si Cora, mayor ako rito. Bumulong naman si Nurse Jane sa kanya. Hindi siya mayor dito, Lola Lucia. Dati yung politiko at naging mayor, kaya tingin niya po mayor pa rin siya. Tumango si Lucia. Ako si Lucia. Teacher ako dati. May asawa ka? Meron, pero matagal na kaming hiwalay. Sagot niya naman. Oh, sabi ni Cora habang nakataas ang kilay. Bakit kayo naghiwalay? Babae yan ano? Yung asawa ko rin, walang hiya. Ng babae yun. Yun, unang binawi ang buhay. Mabuti nga sa kanya. Natawa naman si Lucia kahit kaunti. Makikita mo rin, patuloy ni Cora. Karamihan sa lalaki dito, tuyot o tuliro. Pero may isang hindi. Si George, bago rin. Tahimik pero ang gwapo. Napalingon si Lucia. George? Tumango si Cora. Kakapasok lang last week. Iniwan ng anak niya. Yun ang kwento niya sa amin. Inabandona na lang siya. Hindi siya mahal ng pamilya niya. May kung anong kumislot sa dibdib ni Lucia. Hindi niya alam kung bakit pamilyar sa kanyang pangalan ni George. Saan niya nga ba yun huling narinig? Alas 5 ng hapon ng hapunan, dinala ni Lucia ang tray sa bakanteng mesa sa may bintana. Masarap ang pagkain doon, kaya magana siyang kumain. Maya-maya'y may matandang lalaking umupo sa tapat niya. Pwede bang makiupo? Tanong nito sa kanya. Tumingala siya. Pamilyar ang boses nito sa kanya. Sinapo niya ang kanyang puso. Para siyang nasasaktan na ewan. Pero hindi niya naman maalala kung sino ang matandang lalaking nasa harap niya. Ako si George. Sabay abot ng kamay nito. Tumingin si Lucia sa kamay nito. Saglit bago niya yun pinisil. Ako si Lucia. Tiningnan siya ni George. Ganda ng pangalan mo. Napasinghap si Lucia. Nagkita na ba tayo? Ngumiti si George pero hindi umabot sa mga mata. Baka mukha ba akong pamilyar sa'yo? Nang gabing yon, nagsulat siyang muli sa kanyang notebook. April 15. Dear Diary, may nakilala kong lalaki. George ang pangalan. Pamilyar ang boses, pamilyar ang ngiti. Bakit hindi ko siya kilala? Kilala ko ba siya? Bakit kaya ganon? May kung anong pakiramdam na parang may nawala sa akin. Hinawakan ko ang dibdib ko at naramdaman ko ang sakit. Ayoko na siyang makita kasi sumasakit ang puso ko sa kanya. Kinabukasan, abala si Lucia sa pagsama kay Cora. Medyo napapadalas ang pagsumpong ng sakit niya. Kaya palagi niyang nakakalimutan ang pangalan ni Cora. Mabuti na lang at madaldal ang kumare niya sa lugar na iyon. Napansin ni Lucia mula sa hardin si George. Nakatayo ito sa front desk. Nakayuko at mukhang galit sa kausap nito sa telepono roon. Napailing si Lucia at bumalik sa ginagawa sa hardin. Isa na namang ampalayang matanda na iniwan ng mga anak. Wala nang bago. Hindi niya matandaan na nakausap niya lang kahapon si George. Akala niya'y bago lang itong dating doon. Sira ka, Lucia. Nauna pa yang si George sa'yo rito. Bulong ni Cora sa tabi niya habang humihigop ng kape. Hindi nga marunong umiti. Ang sungit niyan. Sayang naman ang gandang lalaki. Napangiti si Lucia. Baka ganyan lang talagang mukha niya. Maya-maya'y napatingin sa kanila si George. Umaliwalas ang mukha nito nang makita siya. Napangiti ito at lumapit sa kanila. Tumawa si Cora. Oh, wala na siyang topak ngayon na.
nakangiti na. Magandang umaga, Lucia. Nakangiting bati ni George. Ang ganda-ganda mo palagi. Sa bagay, kahit noon ang ganda-ganda mo lalo na kapag umaga. Napasinghap si Cora. Kilala mo ang kumari ko? Tumawa naman si George. Kilalang kilala. Kumunot naman ang noo ni Lucia at hindi na pinansin si George. Dahan-dahan siyang tumayo. Sa halip na si Nurse Jane ang umalalay, nagmamadaling umalalay sa kanya ang matandang si George. Iniingatan nito na hindi matamaan ng pasong nakasabit ang kanyang ulo. Lucia, dahan-dahan, ang ulo mo. Saad ni George sa kanya. Lumingon siya rito. Sino ka nga ulit? Ako si George. Nakangiting sagot ng matandang lalaki. Hinaplos ni Lucia ang mukha nito. Hindi niya alam kung bakit pamilyar na pamilyar sa kanya si George. Bahagya siyang lumapit at hinalikan ito. Kahit ang gawaing yon, sanay na sanay siya. Hoy, Lucia! Bakit mo hinalikan? Malandi kang matanda ka! Sabi ni Cora pero wala na siyang pakialam. Tumawa naman si Nurse Jane. Hindi ko po alam kasi magkaiba naman po ang nag-admit at guardians nila. Pero sa records, nakita ko po na mag-asawa sila, Lola Cora. Mag-asawa? Gulat na singhal ni Cora. Pinagmasdan niyang matandang lalaki. Nagkita na ba tayo dati? Napangiti si George at hinalikan siya sa mga labi. Oo naman, labis akong nangulila sa lambing mo, Lucia. Kahit na nasasaktan at kahit may kirot, hindi alam ni Lucia kung bakit masaya siya. Hindi niya batid kung bakit sa kabila ng kaba, may kapayapaan pa rin siyang nararamdaman. Kinabukasan, nadatna niya si George sa mesa ng agahan na kadalasan ay sa kanya. Lumapit siya at inilapag ang kanyang tray sa dulo ng mesa. Bakit ka nandito, George? Bilis, lumipat ka sa ibang upuan. Magagalit si Cora. Gusto ka ng babaeng yon. Bulong ni Lucia rito. Tumingin sa kanya si George. Wala namang pangalan ng upuan. At hindi magagalit yon. Hindi ko rin gusto si Cora. Ikaw nang gusto ko, Lucia. Tumaas ang mga kilay ni Lucia. Alam ng lahat na ako ang nakaupo dyan. Alis na. Nagkibit balikat lang si George at muling kumagat ng tinapay. Umupo pa rin si Lucia. Ipinakita ang inis sa pamamagitan ng sobrang lakas na paghiwa sa itlog. Nakakainis ka! Bulalas ni Lucia pagkatapos lunukin ang itlog. Tumawa naman si George at sinubuan siya ng tinapay. I love you. Bahagya siyang natigilan. Marahan niyang ginuya ang sinubo nitong malambot na tinapay. Hindi niya alam kung bakit gusto niyang marinig iyon. Parang kahit kaunti, naglaho ang inis niya kay George. Nagkakwento si Nurse Jane sa akin. Sabi niya, ikaw lang daw ang nagpa-admit dito. Hindi ka ba inaalagaan ng mga pamangkin mo? Tanong ni George. Napakurap si Lucia. Inaalagaan nila ako. Mahal kaya nila ako. Lalo na si Becca saka ang mga apo ko. Bago ka pa lang dito, chismis agad ang hanap mo. Nakikinig lang naman ako. Isa pa, nauna ako sa'yo rito. Ilang buwan na ako rito bago ka dumating. Hindi mo lang siguro ako nakikita. Sabi ni George sabay higop ng kape. Kaya mo siguro ako nakakalimutan dahil sa sakit mo. Ako, dinala din ako ng anak ko rito. Nung una, ayoko. Pero nang nakita kita, gusto kong dito na ako mabawian ng huling hininga. Tinakpan niyang bibig ni George. Ang ingay mo! Kita niya naman sa mga mata ng matandang lalaki ang saya, kaya sinumbong niya na sa mga staff. Hoy! Tingnan niyong lalaking to! Ang daldal! Naririndi na ako! Natatawang kinuha ni George ang kamay niya at hinalikan na lang iyon. Natigilan naman siya sa pagsigaw. Yun na naman ang pakiramdam na parang pamilyar siya sa mga ginagawa ni George sa kanya. Kinahapunan, nagbabasa si Lucia ng paborito niyang libro. Hirap na siyang makabasa, kaya natutuwa siyang may mga larawan na sa panahong iyon. Nang maramdaman niya ang titig ni George mula sa kabilang sofa, sinama niya ito ng tingin. Mabigat ang tingin nito sa kanya. Nang sa wakas ay tumingin siya, hindi man lang umiwas si George.
Ngumiti pa at mas lalong lumapit sa kanyang tabi. May problema ba? Inis niyang tanong. Itinaas ni George ang kilay. Pamilyar ka lang sa akin. Hindi mo na naman ako kilala, no? Tumayo si Lucia at nakapamewang. Huwag kang tumingin sa akin. Tatanggalin ko yung mga mata mo. Mas lalo ka palang maganda kapag galit ka. Sabi ni George at hinila pa siya para umupo ulit. Napanganga si Lucia. Ano? Sabi ko. Narinig ko. Sigaw ni Lucia sabay tayo ulit. Hindi ako bingi. Si Corang bingi. Cora na nanonood mula sa sulok ay napakunot ang noo. Ang kapal ng mukha mo. Singhal ni Lucia. Bago ka palang dito, agaw upuan, palaaway at palaging nanghahalik at hinahawakan ang kamay ko. Tumayo si George, nanlalaki ang mga mata ni Lucia nang humalik na naman ito sa kanyang pisngi. Sabay, nagmamadaling naglakad kahit nakatungkod. Napasigaw na lang siya at binato rito ang libro. Nang sumapit ang gabi, isinulat ni Lucia ang mga nangyari sa kanya sa araw na iyon. April 21. Dear Diary, may bagong residente dito. George ang pangalan. Mayabang, maingay, bastos kong tumingin at palagi akong hinahalikan. Pamilyar ang pakiramdam niya sa akin pero naiinis pa rin ako. Sino ba kasi yung matandang yun na maraming uban? Sa loob ng ilang linggo, banggaan sila ng banggaan ni George sa mga salita at mga kilos. Walang araw na hindi siya iniinis nito. Naunang pumila si George sa bingo. Sinita ni Lucia ang asawa niyang hindi niya matandaan. Kinuha ni Lucia ang huling card. Tinawag naman siyang sakim ni George. Manahimik kayong dalawa. Mas malakas pa ang boses niyo sa mga nangbobola. Reklamo ni Cora sa kanila. Napasimangot si Lucia. Umalis ka nga rito sa tabi ko, George. Malas ka. May balat ka sa puwet. Tumawa naman si George. Ikaw ang may balat. Huwag kang makipagtalo. Kahit matanda na ako at matagal ko nang hindi nakikita. Alam kong ikaw ang may balat sa ating dalawa. Pero sa kabila ng inis, may gumugulo kay Lucia. Ang paraan ng pagtingin nito, ang pamumungay ng mga mata kapag hindi niya pinapansin. Madalas niya rin makitang malungkot ito kapag nakatitig sa kanya na para bang may inaalala o nanghihinayang. Isang hapon, hinawakan ni George ang pinto palabas ng chapel. Napakunot ang noo ni Lucia. Ang gentleman mo naman ngayon, sabi ni Lucia. Nagkibit balikat si George. Palagi ko naman tong ginagawa sa'yo. Ayokong nahihirapan ka. Habang papunta sa silid, biglang naihi si Lucia. Basang-basang kanyang duster. Nagulat siya pero hindi niya alam kung bakit ganon. Kumilos agad si Nurse Jane at tinawagan ang mga caregiver. Samantala, nagulat siya nang tinakpan ni George ang kanyang bewang. Hinubad nito ang damit at ibinalot sa kanya. Binitiwan na rin ang tungkod na hawak. Naihi ako. Naluluhang sabi ni Lucia na parang batang nagsusumbong. Niyakap siya ni George. Huwag ka nang umiyak. Okay lang yan. Lilinisan kita. Tahan na. Sa mga sumunod na linggo, naging tampulan ng pansin sina Lucia at George sa Rose Cecilia's retirement home. Palagi kasing nakaalalay sa kanya si George. Walang araw na hindi sumunod sa kanya ang matandang lalaki. Kahit na madalas na nakakalimutan niya ang pangalan nito, hindi ito nagsasawang ipaalala sa kanya. Nang hapon, habang naglalaro ng baraha ang ibang mga matatandang sugalero at sugalera, hinila ni George ang upuan ni Lucia bago siya makaupo. Hindi ako papaloko sa iyo, George, sabi ni Lucia na may pagdududa. Tumawa naman ito. Ha? Ano yun? Ihuhulog mo ako at hihilahin ng upuan. Kunwari, tutulungan kapag bumagsak na sa lupa. Pangako sa ni Lucia na parang bata. Yumuko si George ng kaunti at mahinang tumawa. Paano kung gusto ko lang talagang maging mabait at hindi ko magagawa sa iyo yun? Baka sumakit ang balakang mo. Sinamaan ng tingin ni Lucia si George. Hindi ka marunong maging mabait.
May gusto pa sana siyang sabihin pero bago pa siya makasagot, nakalimutan niya na ang tanong. Dahil palagi silang magkasama ni George, umugong ang mga chismis. Baka magkarelasyon sila sa nakaraang buhay, sabi ni Norma sa tanghalian. Mas mukhang mortal enemies, singit ni Tony. Pero lagi namang yung laging nag-aaway ang nauuwi sa lambingan, hindi ba? Ngumiti si Cora. Sabi ni Nurse Jane, mag-asawa naman daw talagang mga yan. Narinig ni Lucia ang lahat pero nagkunwaring walang narinig. Ang totoo, hindi niya maintindihan ang sarili niyang nararamdaman. Naiinis siya kay George pero may mga sandaling nahuhuli niyang sariling tumatawa kasama ito. May mga saglit na kapag napapatingin siya sa matandang lalaki, may kung anong hilang marahang humihila sa kalooban niya. Parang alaala pero malabo. Isang gabi, nadatnan niyang mag-isa si George sa labas. Hindi ka nagbingo? Tanong niya rito. Lumingon ito. Wala akong swerte ngayon. Saka nakausap ko ang anak ko. Sinagot-sagot ako kaya malungkot ang puso ko. Sayang, plano ko sanang talunin ka, sabi pa ni Lucia. Ang ate Andeng ko, mahilig din yun sa bingo. Ngumisi si George. Talo mo naman ako. Araw-araw naman akong palaging talo simula nang iniwan mo ko. Umupo si Lucia sa tabi nito. Hindi niya sigurado kung bakit biglang bumilis ang tibok ng puso niya. Kinuskus niya ang braso. Nilalamig ka ba? Tanong ni George. Ayos lang ako. Mabilis niyang sagot kahit hindi totoo. Binalot ni George ang kumot nito sa kanya. Tiningnan niyo ni Lucia. Nilalambing mo ba ako? Natural na sa akin ang maglambing, Lucia. Sagot ni George. Mga ganoong pag-uusap ang ginagawa nila ni George. Unti-unti, nawawala na ang sakit na nararamdaman niya sa kanyang puso kapag nasa malapit ito. At masaya siya dahil kapiling niya si George. Isang umaga, nagising siyang litong-lito. May hawak siyang sabon pero hindi niya alam kung bakit siya nasa pasilyo. Naabutan siya ni Cora malapit sa hagdan, putla at natataranta. Lucia! Bulong ni Cora. Anong nangyari? Tumingin si Lucia sa sabon tapos sa tsinelas niya. Hindi ko nga alam kung saan ako pupunta. Sabay silang naglakad pabalik sa kwarto at ngumiti si Lucia para itago ang panginginig. Ayos ka lang ba? Tanong ni George sa kanya. Narinig kong inatake ka raw kanina. Nanatiling tahimik si Lucia. Ha? Anong sinasabi mo? Saka bakit ka nandito? Kumunot ang noo ni George. Hindi mo maalala? Umiling si Lucia. Umalis ka na. Tumango si George. Iniabot nito ang isang maliit na notebook. Ano to? Tanong niya. Para kapag may nalimutan ka. Nakita ko na paubos na ang pahina ng sinusulatan mo. Sabi ni George sa kanya. Isulat mo kung saan ka pupunta, anong ginagawa mo. Ako rin may ganyan. Ibang dahilan nga lang. Ikaw para sa sarili mo. Ako para sa anak kong si Jeremy. Tiningnan ni Lucia yon. Biglang nanikip ang dibdib niya. Salamat. Minsan, nakakalimutan niyang pangalan ni George ng isang oras. Tapos, biglang maaalala at magpapanggap na hindi niya ito nakalimutan. Isang gabi, umiiyak siya sa hardin. Mag-isa habang inaalala ang mga nangyari sa buhay niya. Ang mga bituin sa langit ay tila hindi pamilyar at hindi niya alam kung bakit sobrang sakit ng dibdib niya. Natagpuan siya ni George. Lucia. Tumingin siya rito habang umiiyak. Kilala ba kita? Ngumiti ito ng kaunti. Minsan, oo. Natatakot ako. Bulong ni Lucia. Hindi ko alam kung bakit. Umupo si George sa tabi niya at hinawakan ng kanyang kamay. Hindi ka nag-iisa. Nandito ako. Sumandal si Lucia kay George. Magaan ang pakiramdam niya kapag kasama ito. At kahit hindi niya alam kung bakit
at hindi niya alam kung bakit naniniwala siya rito. Pero mukhang masasagot na yon pagkatapos ng lahat ng gumugulo sa kanyang isip at damdamin. Isang araw, habang nagkahalungkat si Lucia ng mga lumang board games sa loob ng aparador ng common room, may nalaglag na kupas na Polaroid mula sa isang lumang aklat ni George. Pinulot niya yon. Umawang ang bibig niya sa wedding picture na yon. Ipinapakita sa larawan ang isang dalagang maliwanag ang mga mata, maitim ang buhok at matapang ang tingin. Siya yon. Katabi niya ang isang binatang matangkad, malapad ang balikat at may ngiting masyadong malaki para sa mukha nito. Kapilyuhan pa lang sa mga mata, alam ni Lucia na si George iyon. Napakurap si Lucia. Bakit tayo nandito, George? Napatingin ulit si Lucia sa litrato, tapos kay George, tapos sa litrato ulit. Mahinang natawa ang kanyang katabi. Inabot niyang larawan. Ikaw to? Tumango si George. Oo, tayong dalawa. Bumagsak si Lucia sa upuan sa tapat ni George. Bakit wala akong maalala? Huminga ng malalim ang asawa niya. Dahil may sakit ka at baka hindi mo na rin ako gustong alalahanin pa dahil nasaktan lang kita noon. Nanginginig ang kanyang mga kamay. Bakit kasal tayo? Hindi talaga kita kilala. Umiling si George. Ayos lang. Naalala ko naman na asawa pa rin kita. Ako ang mister mo at ikaw ang misis ko. Muling tiningnan ni Lucia ang litrato. Hindi ko maalala ang kasal ni anino ng buhay natin. Maingat na inabot ni George ang kamay niya. Ako ang magpapaalala sa'yo. Pinigilan ni Lucia ang luha. Bakit hindi mo sinabi agad? Lagi naman nilang sinasabi, nakakalimutan mo lang palagi. Sagot ni George. Ayaw mo na nga sa akin noon pa. Hindi totoo yan. Nang mamatay si Emily, gusto kong makipagbalikan sa'yo at maging ina sa anak mo. Kaso, ayaw sa akin ng anak mo at alam kong pinili mo rin siya. Nakokonsensya ka dahil ako pa rin ang mahal mo at iniisip mo kahit magkasama na kayo noong nabubuhay pa si Emily. Sunod-sunod na sinabi ni Lucia na parang tubig na bumuhos ang mga alaala at damdamin niya noong panahong iyon. Ngumiti si George habang naluluha na rin. Patawarin mo ako. Hindi ako naging tapat na asawa sa'yo. Muling tumawa si Lucia. Hindi na ulit alam kung bakit siya umiiyak. Ano bang nangyari sa atin? Huminga ito ng malalim. Nagmahalan tayo. Matindi, magulo, punong-puno ng pagmamahal. Nagkita tayo sa bookstore, kinasal tayo, nagsimula tayo ng mga pangarap, sariling bahay, mga anak. Nawala ang ngiti ni Lucia. Mga anak? Bumaba ang boses ni George. Sinubukan natin, pero hindi kinaya ng katawan mo at hindi rin natin kinaya ang katahimikan pagkatapos. Tinitigan ni Lucia ang kanyang asawa at bigla niyang binawi ang kamay mula rito. Kaya ka nagtaksil? Parang napunit ang mukha ni George at bakas ang sakit. Oo. Nanginig ang buong katawan ni Lucia. Mahina ako, sabi ni George sa kanya. Akala ko kailangan kong patunayan na buo pa rin ako. Pero ang totoo, mahal na mahal pa rin kita. Ako ang may kasalanan. Ako ang nanakit. Mabagal na tumango si Lucia, parang pinapanood lang ang kwento ng iba. Anong pangalan niya? Emily. May pamilyar na kislap sa isipan ni Lucia. Napakislot ang kanyang labi. Nagkaanak kayo? Tumango si George. Hindi makatingin ng diretso sa kanya. Oo nga, kasasabi mo lang kanina. Hindi mo na naman naaalala? Nanginginig ang balikat ni Lucia at hinampas ito. Bakit mo ako sinasagot ng ganyan? Lumuhod si George sa harap niya at marahang hinawakan ng kanyang kamay. Hindi kita minahalang nun. Hanggang ngayon, mahal pa rin kita. Kahit puti ng buhok ko, kahit nanginginig ng mga kamay ko,
Ang pangalan mo lang ang hindi ko nalilimutan. Tumingin si Lucia sa asawa niya. Natawa rin si George habang may halong luha. Binabato mo pa ako ng tsinelas kapag galit ka ng mga panahong maganda pang pagsasama natin. Tumulo ang mga luha ni Lucia habang nanginginig ang katawan. Hindi niya alam pero sobrang nasasaktan ang kanyang puso. Hindi niya talaga maintindihan kapag si George na ang nasa malapit. Makalipas ang ilang araw, sa Tuesday Bingo Social, isang event na laging tinututulan ni George pero hindi naman niya kailanman pinapalampas. Nakaupo si Lucia sa tabi nito habang dahan-dahang nilalagyan ng pink na tinta ang kanyang mga card. Alam mo, mas magiging exciting ito kung totoong pera ang pustahan natin. Bulong ni Lucia. Yumuko si George palapit. Mauubos agad ang pera mo. May balat ka nga kaya palaging malas. Kapag naubos ang pera mo, wala ka ng pambayad dito. Sinamaan niya ito ng tingin. Marami akong pera. Nag-ipon ako. Hindi ko pa mauubos yon. Ibibigay ko sa mga pamangkin ko at sa apo ko yung iba. Pamamanahan ko rin si Arlene dahil ang sipag mag-alaga sa akin ng batang yon. Tumawa si George. Hindi na ako magugulat. Mahal na mahal mo naman talagang mga pamangkin mo at ang mga taong napapalapit sa'yo, Lucia. Hindi niya na ito kinausap. Nalilito na siya sa laro. Sakalang siya nakakapaglaro kapag hindi sinusumpong ng sakit. Habang nagtatantos, nakayakap si George sa kanya na parang unggoy. Tumingin muli si Lucia sa kanyang bingo card pero nagsimulang magpaikot-ikot ang mga numero. Pumikit siya. Parang gustong muling sumabog ng mga alaala niya. Pero naramdaman niya ang isang kamay sa ibabaw ng kanya. Si George na ang nagtuloy ng nilalaro niyang cards. Ayos ka lang ba? Tanong nito ng marahan. Medyo malabo lang. Gusto mong magpahinga muna? Tanong nito. Agad siyang umiling. Hindi, magbibinggo ako. Ngumiti si George. Sugalera talaga. Napangiti siya. George, I love you. Naramdaman niyang natigilan ang kanyang asawa. Maya-maya'y umiyak ito nang yumakap sa kanya. Nawala lang ang pagdadrama ni George nang batuhin ni Cora ng tsinelas. Magsilayas kung maglalandian lang. Bulalas ni Cora at nagpatuloy sa pagbola. Sa letrang O. 6-1. Dahan-dahang tumingin si George sa kanya. Parang gusto niya lang sabihin ang mga salitang yon. Gusto niyang banggitin ang pangalan nito ng paulit-ulit, na parang isang pangalang minsang puno ng lahat ng kanyang pagmamahal, kabaitan at pananabik. Pagsapit ng Disyembre, abala ng staff ng Rose Cecilia's retirement home sa paghahanda para sa taunang Christmas party. Lahat ng residente, abalang-abala sa paghahanda ng mga isusuot. Nakatayo si Lucia sa harap ng salamin ng gabing iyon. Pilit ina-applyan ng pulang lipstick ang mga labi gamit ang nanginginig na kamay. Bumungad sa kanya ang sarili. Mas matanda, mas payat, may maliit na hairpin kahit na maputi na ang buhok. Ngunit mas maliwanag ang mga mata niya ngayon. Maya-maya may kumatok sa kanyang pinto. Binuksan niya yon at tumambad si George na nakasuot ng puting polo. May necktie ito na hindi naman maayos. Hindi ko alam kung paano aayusin to. Pag-amin ni George, tinaasan ng kilay ni Lucia ang kanyang asawa. Gusto mong ako na lang? Ikaw ang nag-ayos nito nung araw ng kasal natin. Mahina nitong sambit. Napahinto ang mga daliri ni Lucia. Naaalala ko. Kinuha niyang necktie at inayos yun ng dahan-dahan. Hindi inalis ni George ang tingin sa kanya. Para lang silang bumalik sa pagkabata ng panahong sobrang mahal nilang isa't isa. Parang bumalik sila sa panahon kung saan wala pang sakit sa pagsasama nila. Ang ganda mo, bulong ni George sa kanya. Ngumiti si Lucia. Mukhang lumalabo ng paningin mo. Magkasabay silang naglakad papunta sa dining hall kung nasaan ang party. Magkatabi silang naglalakad. Pareho silang paika-ikat mabagal na pero inaalalayan pa rin siya ni George.
Ang lamesa ay nabalot ng palamuti. May munting Christmas tree sa gilid at may speaker na tumutugtog ng mga lumang carol. Sa buffet, may lumpia, spaghetti at tray ng gelatin na halos ubos na. Paboritong dessert kasi yon ng mga matatanda doon. Lahat ng mga matatanda, iba-iba ang kwento. May mga wala ng pamilya, may mga inabandona na, at mayroon namang talagang gustong magpaalaga. Gayunpaman, kahit hindi kasama ang mga mahal sa buhay, natuto silang lahat doon na magmahalan. Madalas na may bangayan dahil sa ilang maliligalig na mga matatanda, pero at the end of the day, sila pa rin ang magkakasama. Umupo sila sa tabi ng ibang residente malapit sa bintana, nagtatawanan habang nagkukwentuhan. Pagkatapos, nang malapit ng mag-alas 8, may nagbukas ng speaker at pinuno sa silid ang isang mabagal at malumanay na tugtugin. Isang kanta yon mula sa kabataan nila. Tumayo si George at inabot ang kamay niya. Sayaw tayo. Nag-aatubili si Lucia. Hindi na kasing lakas ng dati ang mga binti niya. Minsan ay hirap na rin siyang panatilihin ang balanse, kaya gumagamit na rin ng walker. Pero may kung anong katiyakan sa mga mata ni George. Hinawakan niyang kamay nito, dahan-dahan silang gumalaw. Nanginginig, nag-aalangan, pero naaalala ng mga katawan nila ang mga hindi na maalala ng kanilang isipan. Ang kamay ni George sa bewang niya at ang kamay niya sa balikat nito. Inihilig ni Lucia ang pisngi sa dibdib nito. Amoy panghaplas ka, pero mabango pa rin. Tumawa naman si George. Amoy lumang lipstick ka naman at downy. Napangiti siya at pumikit. At sa sandaling yun, hindi niya naramdamang matanda silang dalawa. Pakiramdam niya ay isa siyang dalagang muling sumasayaw sa bisig ng lalaking minamahal niya. Sumira sa kanya, pero ngayon tumutulong buing muli ang bawat piraso ng mga puso nila. Hindi na sila sina George at Lucia na puno ng tampuhan o dalawang estrangherong may dekadang pagitan. At kahit nang matapos ang kanta, hindi pa rin nila binitiwan ang isa't isa. Sumulat po kayo ng liham para sa isang mahal ninyo, isang taong tingin nyo po ay miss nyo na. Sabi ng staff at binigyan sila ng mga ballpen at papel bilang part ng Christmas party nila. Pipilitin po namin na maipaabot ang mga liham na yan sa mga mahal nyo po sa buhay. Sa mga kailangan po ng assistant at nahihirapan ng magsulat, tumawag lang po kayo sa aming mga staff. Nakatitig si Lucia sa papel na nasa bilugang mesa. Bahagyang nanginginig ang kamay niya habang hawak ang ballpen. Tahimik ang silid maliban sa mahinang kaluskos ng papel, tunog ng mga takip ng ballpen na tinatanggal at mga bulong ng ilan habang nagsusulat. Mahal kong... Tumigil si Lucia. Nahihirapan na siyang makaalala ng mga pangalan. Minsan, pati mga mukha, pero pilit niya pa ring inaalala. Mahal kong Ana at Becca. Isinulat din niya sa wakas. Mabagal, pero alam niyang tama. Bahagyang ngumiti si Lucia. Naaalala pa rin niya kung paano si Becca noong bata pa na mahilig magpatirintas ng buhok sa kanya. At si Ana na laging tahimik pero palaging nag-aalala sa kanya. Mahal na mahal niya ang kanyang mga pamangkin, kaya nagpatuloy siya sa pagsusulat. Patawad kung hindi ko sinabi na lumipat na ako sa Rose Cecilia's retirement home. Ayokong mag-alala kayo. Ayokong isantabi niyo ang mga buhay ninyo para sa akin. May pamilya na kayo, mga asawa, mga anak. Ganon talaga dapat. Muling huminto ang kanyang kamay. Ayos lang ako dito. Kulay rosas ang kulay ng mga dingding ng kwarto ko kaya maganda. Laging mainit ang sabaw kapag naghahain sila ng pagkain dito. May babaeng ang pangalan ay Delia na laging kinakausap ang pusa niya sa bintana. May Cora dito na siya raw ang mayora. May bingo tuwing hapon, may tawanan at may katahimikan na gusto ko. Napatingin siya kay George na abala rin sa pagsusulat. Nanuyo ang kanyang lalamunan at napalunok bago isulat ang huling bahagi. Minsan, nalilimutan ko ang mga pangalan ninyo. Minsan, naaalala ko ang mga tawa ninyo. Sana
Sapat na yon. Huwag kayong pumunta kung ayaw ninyo. Hindi ako magagalit. Gusto ko lang kayong mabuhay ng masaya. Yun lang naman ang lagi kong gusto para sa inyo. Laging nagmamahal, Tita Lucia. Maayos niyang tiniklop ang liham. Masakit na ang kanyang mga daliri, pero tila gumaan ang dibdib. Idinikit niya sandali ang sulat sa kanyang puso. Isinilid niya ang sulat sa sobre. Tinakpan niya gamit ang nanginginig na mga daliri at marahang inihulog sa basket na ibinigay ng staff. Tapos ka na? Tanong ni Lucia kay George. Lucia, wika nito at tumunghay sa kanya. Basahin mo nga. Baka itapon lang ito ng anak ko kapag binasa. Galit sa akin yun eh. Kinuha yun ni Lucia gamit ang nanginginig na mga daliri. Dahan-dahang sinuyod ng kanyang mga matang mga linya. Naghintay si George na basahin niya ang sulat. Mahal kong Jeremy, isinusulat ko ito ng walang inaasahan. Hindi ako naging mabuting ama sa'yo. Sinubukan ko minsan pero madalas akong pumapalya. Pinili ko ang trabaho, ang mga takot ko kaysa sa samahan kita sa kabataan mo. Hindi ako naging mabuting partner sa iyong ina na si Emily. Sinisisi ko siya sa mga bagay na hindi niya naman kasalanan. Pasensya na, hindi ko maibigay kay Emily ang pagmamahal ko noon dahil mahal na mahal ko pa rin ang asawa ko. Sinaktan ko ang puso niya dahil hindi ko matanggap ang sariling pagkukulang. Hindi niya ako nabigyan ng anak, pero ako ang hindi nakapagbigay ng pagpapatawad o pasensya. Umalis siya. Hinayaan niya ako para makasama kayong dalawa ng mama mo, para maging ama ko sa iyo, pero sinayang ko rin ng lahat. At sa loob ng maraming taon, pinaniwala ko ang sarili kong tama ako, duwag ako, naging mahina ako para sa lahat ng taong mahal ko. Narito ako ngayon kasi hindi mo na ako gustong alagaan. Nagtampo ako sa ginawa mo pero pakiramdam ko'y isa itong regalo dahil nandito ang aking asawa at nabigyan ako ng pagkakataong makasama siyang muli. Matatanda na kami. Hindi niya ako palaging naaalala. Pero ako, naalala ko ang lahat. Kung sakaling maisip mo ako, patawad. Nagkamali ako. Ang iyong ama, George. Nang matapos, hindi napigilan ni Lucia ang lumuha. Hinampas niya ang kanyang asawa. Ano ka ba naman? Bakit hindi mo minahal ng maayos ang anak mo? Wala ka talagang kwenta. Naluha din si George, bakas ang pagsisisi at guilt sa mukha nito. Marahan niya itong niyakap. Pareho lang naman silang naging bigo sa mga buhay. Pareho lang sugatan ang kanilang mga puso. 2 araw ang lumipas matapos ang Christmas party. Sunod-sunod nang bumisita ang mga nakatanggap ng sulat na mga kapamilya ng mga residente doon. Akala ni Lucia, wala nang bibisita sa kanya dahil palaging busy ang kanyang mga pamangkin. Tumigil siya sa paglalakad sa pasilyo. Nanigas ang kanyang katawan nang marinig ang isang boses. Mabilis, mataas, at puno ng pag-aalala. Excuse me, pwede po ba naming tanungin kung nasaan si Lucia Vargas? Mga pamangkin niya po kami, sabi ni Becca sa isang staff. Sumagot naman agad ito. Ah, yun po siya, ma'am. Paglingon ni Lucia, nakita niya sina Becca at Ana. Napaatras siya at bahagyang bumukang mga labi pero walang salitang lumabas. Tita? Nanginginig ang tinig ni Becca. Napangiti naman siya. Dumating kayo. Siyempre naman po. Mahinahong sagot ni Ana. Para ka na rin po naming mama, tita. Hindi mo po sinabi kung nasaan ka. Akala namin ay may masama nang nangyari. Sobrang nag-alala po kami. Ayokong pumunta kayo. Paos na sabi ni Lucia. Hindi dahil hindi ko kayo mahal, kundi dahil mahal ko kayo. Agad siyang niyakap ni Ann at Becca. Dapat pinabayaan mo po kaming mag-alala, bulong ni Ana. Mahal ka po namin, tita, kahit na anong mangyari. Makalipas ang ilang oras, nakaupo si Lucia sa bangko sa ilalim ng veranda.
Nasa tabi niya ang kanyang mga pamangkin habang naglalaro naman ang kanyang mga apo. Dumaan si George, nagkatinginan naman ang mga pamangkin niya bago bumaling sa kanya. Nandito po si Tito George, bulalas ni Becca. Tumawa si Lucia. Ha? Sino ba yon? Lumapit si George at binati ang mga pamangkin niya. Hindi na naman ako maalala ng asawa ko. Hinayaan na lang ni Lucia na magkwentuhan ang mga ito. Samantala, kinulit niya na lang ang kanyang mga apo. Nilingon niya si George at naabutang nakatingin ito. Nakangiti at para bang naaalala habang kasama niya ang kanyang mga apo. Kumirot ang dibdib ni Lucia at hindi niya alam kung ano at para saan iyon. Kinagabihan, kung kailan malapit na silang matulog, isang bisita pang humabol. Isang lalaki, marahil nasa 40 ng edad, nakatayo sa tabi ng pinto. Pamilyar ang mukha nito para kay Lucia pero hindi niya matandaan kung saan ito nakita. Ang gwapo naman yan, saad ni Lucia. Parang may kamukha. Suminghap si George. Ako ang kamukha. Gwapo talaga yan. Hindi kalayuan, naroon si George sa hallway, tahimik na nakamasid. Hindi nito nilalapitan ng anak, pinagmamasdan lang kung ano ang gagawin. Tumikhim si Jeremy. Gusto ko lang sanang makita si Papa at kung anong lagay niya. Bahagyang tumagilid ang ulo ni Lucia. Papa ka niya? Tumango naman si George. Si Jeremy, ang anak ko. Pinagmasdan ni Lucia ang mukha nito. Nakita niyang mga mata ni George dito, ang parehong lungkot at parehong bigat. Maya-maya tinuro na sila ng staff. Nang makita ni Jeremy si George, tumulo ang mga luha nito. Walang salita na nagyakapan lang ang mag-ama. Sorry, Papa. Sorry din. Garal-gal ang boses na sabi ni Jeremy. Hinagod ni George ang likod nito. Pasensya na sa lahat ng pagkukulang ko, anak. Kahit mga hikbi lang ang kanyang naririnig, naiintindihan niya na pagmamahal ang mayroon ang mag-ama sa isa't isa. Nang makita siya ni Jeremy, bakas ang gulat sa mukha nito. Nagtataka naman si Lucia. Sinusumpong na naman ng sakit. Mas lalo siyang nagtaka nang yakapin din siya ni Jeremy. Pero nagawa niya pa rin itong panatagin. Tahan na, huwag ka nang malungkot. Malumanin niyang sabi rito. Sorry po, Tita Lucia. Sorry sa pagiging sarado ng isip ko. Sorry po sa pagiging makasarili ko. Umiiyak na sabi ni Jeremy. Napangiti naman si Lucia. Kumanta siya ng lalabay para sa anak ni George. Walang pakialam kahit matanda na ito. Basta simula ng gabing yon, marami ng mga puso ang naghilom. Hindi na maalala ni Lucia kung kailan niya naimpake ang kanyang mga gamit. Halos wala nang laman ang kwarto niya sa Rose Cecilia's retirement home. Lucia, mamimiss kita! Umiiyak na sabi ni Cora sa kanya. Tatangain mo pang pinakagwapong matanda dito. Kumunot ang noo ni Lucia. Ha? Ano bang sinasabi mo? Sino ba yun? Wala naman akong pakialam doon. Sinigawan siya ni Cora. Baliw! Asawa mo yun! Si George! Asawa mo! Yung laging nanghahalik sa'yo rito? Nagtawanan naman ang mga nurse nila at ang kanilang mga pamilya. Nandoon ang kanyang mga pamangkin, si Jeremy at si George. Ang sabi, susunduin na sila ni George. Hahayaan silang tumira sa isang bahay at gusto silang makasama ng mga taong mahal nila sa iisang bahay. Malayo kasi ang Rose Cecilia's retirement home at kailangan pang bumiyahe ng malayo ng mga kamag-anak nila. Kaya gusto ng mga ito na lumipat sila sa mas malapit. Gusto ng mga ito na masulit ang mga panahong natitira nila sa mundo. Susunduin na po kayo, Lola Lucia. Kayo po ni Lola George, sabi sa kanya ni Nurse Jane. Napakurap si Lucia. Sinong susundo? Ngumiti lang ang nurse at tiningnan ang mga kasama nito. Sinakay na sila sa van. Nasa tabi niya si George habang hawak-hawak ang kanyang kamay. Hindi niya maalala kung kailan yun hinawakan ng asawa niya pero hindi niya binitiwan. Dinala sila sa isang rest house sa tabing dagat. Napangiti si Lucia dahil presko doon. Gustong-gusto niya ang dagat kahit noong bata pa siya. Amin ba to?
Mahina niyang tanong habang iniikot ang veranda. Tumango si George. Atin ito. Binili ko to dati kapag namimiss kita. Kasi alam ko na pangarap mo ang bahay na malapit sa dagat. Hinayaan silang tumira ron ng kanilang mga kapamilya. Iniwan ng isang nurse na may pangalang Arlene. Nandoon lang sila at payapang namumuhay. Isang hapon, nakaupo si Lucia sa veranda, pinapanood ang langit na unti-unting nagiging parang ginto. Parang puzzle ang kanyang isipan. Hindi niya maalala kung ano ang kinain niya sa tanghalian. Hindi niya tiyak kung gaano na sila katagal doon. Maya-maya'y lumabas si George na pasimpleng sumisipol nang wala sa tono. Tahimik nitong iniabot kay Lucia ang isang baso ng herbal drink at umupo sa tabi niya. Mas matanda na ang itsura ni George kesa sa alaala niya. Kilala kita, mahina niyang sabi. Sana nga. Malumanay nitong tugon. Sige nga, anong pangalan ko? Pilit na inalala ni Lucia ang pangalan nito. May kinikwento ka sa akin gabi-gabi. Kilala kita. Tumango si George. Gusto mo bang marinig ulit para matandaan mo ang pangalan ko? Tinitigan ni Lucia ang alon. Oo, sige. Magkwento ka. Nagsimula na agad si George. 25 ka nun. Nagtuturo ng math sa mga estudyanteng walang pakialam sa halaga ng X o ng pag-ibig. Pumasok ka sa bookstore isang maulan na hapon dahil gusto mong bumili ng libro. Doon mo ko nakita. Binigay ko sa iyo ang kopya ng libro ko. Nakangiting nakikinig si Lucia. Pinagmamasdan niya si George at pinaglalaruan ang maputi nitong buhok. Hindi niya alam kung bakit pero para bang nakasanayan niya ng gawain yon. Inis na inis ka sa akin nung mga unang date natin. Pabirong sabi ni George. Sabi mo ang daldal ko pero napatawa pa rin kita. Napahagigik si Lucia. Parang totoo. Palagi mo akong napapatawa. Nagpakasal tayo. Sobrang simple lang. Cream ang kulay ng suot mo kasi sabi mo, nawawala ka kapag puti. Sobrang puti ng balat mo, mahal kong asawa. Ngumiti si Lucia. Ikaw, anong suot mo? Ngumisi si George. Polo na may necktie. Simple lang ang kasal natin pero masayang masaya ako. Sandaling natahimik si George at may dumaang masakit na mga alaala. Tapos dumaan ang may hirap na taon. Nawasak tayo. Ako ang sumira sa pagsasama natin. Naninikip ang dibdib ni Lucia at hindi niya alam kung bakit. Pero nandito tayo ngayon. Puno ng damdamin na sabi ni George. Nandito ka. Sapat na yun sa akin. Inihilig ni Lucia ang ulo sa balikat nito. Hindi niya pa rin matandaan ang pangalan ni George. Wala siyang ideya sa mga sinasabi nito, pero ang pagmamahal at kapanatagan niya hindi pa rin nagbabago. Pero dumating ang araw na mas mahirap. Isang umaga, nagising si Lucia at napapasigaw. Hindi niya nakikilala ang kwarto, ang nurse o ang lalaking tahimik na humihikbi sa tabi niya. Tumanggi siyang kumain. Hindi nagsasalita hanggang gabi, pero naging matyaga sa kanya si George at palagi siyang sinusuyo. Lucia! Bulong nito. Hindi alam ni Lucia kung bakit siya umiiyak. Umalis ka rito! Hindi kita kilala. Tawagan mo ang nanay ko. Uuwi na ako. Isang araw naman, nakalimutan niyang magsuklay. Tinulungan siya ni Arlene habang mahina itong humuhuni ng awitin na inaawit noon ng kanyang ina. Nakaupo si Lucia na parang estatwa habang malayo ang isipan. Dinalhan siya ni George ng bulaklak muli sa hardin. Mula sa hardin at isinuksok sa likod ng kanyang tenga. Maganda ka pa rin. Sabi ni George at tinitigan ni Lucia ang asawa niya na parang hangin lang. Pero may mga araw na mas magaan. Mga araw na naaalala niya ang himig ng kanilang kasal at inaawit yon habang nagtutupi ng damit. Mga araw na nilalambing siya ni George at masaya sila. Isang umaga,
Nagising si Lucia sa simoy ng hangin. May naririnig siyang mahinang musika at kahit may sakit, tila himala na naaalala niya na yon ang wedding song nila ni George. Dahan-dahan siyang pumikit at muling dumilat, litong-lito kung nasaan siya. Lola Lucia, sabi ng kanyang nurse na si Arlene. Gising na po, espesyal po ang araw na to. Ikiniling ni Lucia ang ulo at nakita si Arlene. Anong araw ngayon? Ngumiti naman ang dalaga. Anniversary niyo po ni Lola George. Napakunot ang noo ni Lucia, tila may gumising sa kanyang loob sa pagbanggit ng pangalan. Isang init, isang kislap ng pag-ibig. George, mahina niyang sambit. Asawa ko yon si George. Opo, Lola Lucia. At ngayon, may inihandang maganda po ang inyong mga pamilya. Nandito po si Ma'am Becca, si Ma'am Ana, anak po ni Lolo George, saka mga apo mo. Tahimik na naupo si Lucia habang tinulungan siyang isuot ang isang puting damit. Inayusan din siya ni Arlene. Ikakasal ako? Bulong ni Lucia. Paglabas nila sa hardin, napasinghap si Lucia. Ang bakuran ay tila ginawang paraiso. May arko, mga puting upo ang nakahilera sa dalampasigan at mga nakasabit na kung ano na sumasayaw sa hangin. Nandun ang mga pamilya nila ng asawa niya na umiiyak nang makita siyang naglalakad. At nandoon din si George, nakatayo malapit sa arko. Nakabarong ito at nakatindig ng tuwid kahit may hawak ng tungkod. Ang mga mata nito ay nakatuon kay Lucia. Bahagya pang nakanganga dahil sa paghanga. George! Malakas niyang tawag habang nagmamadaling maglakad gamit ang walker. Nandoon ang asawa ko! Nagtawanan ng pamilya nila. Inihatid siya ni Becca at Ana papalapit at sinalubong siya ni George. Marahan itong hinawakan ng kanyang kamay. Naaalala mo na ako ngayon? Mahinang tanong ni George. Pinagmasdan niya ito. Pakiramdam niya parang binigyan siya ng Diyos ng isang araw para maalala ang lahat ng mayroon sila ni George noon. Oo naman, pag-amin ni Lucia. Asawa kita na mahal ko. Hinalikan ni George ang kanyang noo. Ako na siguro ang pinakamaswerteng lalaki sa mundo. Maiksi lang ang seremonya. Sa likuran nila'y ang dagat na mahinang umaalon. Pagkatapos, humarap si George kay Lucia. Maluha-luha at nagsalita. Hinding-hindi ko akalaing magkakaroon pa ako ng pagkakataong sabihin ito. Panimula ng kanyang asawa. Lucia, ginugol ko ang buong buhay ko sa pagtangkang maging lalaking karapat-dapat sa'yo. Ilang beses kong ginustong bumalik at magmakaawa na tanggapin mo ulit. Pero marami nang nangyari. Mahal kita pero nasaktan pa rin kita. Tinakpan ako ng lungkot at pagsisisi. Ikaw ang naging kumpas ng bawat taon ko. Kapag nakalimot ka, ako ang magpapaalala. Kapag nawawala ka, ako ang magiging mapa mo. At mamahalin kita hanggang sa huli. George, mahina niyang sabi at pinunasan ang mga luha nito. Kahit hindi ko maalala kung sino ako, nararamdaman ko pa rin ang pagmamahal kapag kasama kita. Napaluha si George. Muli nitong hinalikan ng kamay ni Lucia. Matagal at sobrang puno ng damdamin. Maya-maya'y mahinang pumalakpak ang kanilang pamilya. Pumikit si Lucia. Sa sandaling yon, pakiramdam niya siya lang ang dalagang nagpakasal noon kay George. Pakiramdam niya, sa pagkakataong yon, nabigyan sila ng pangalawang pagkakataon kahit huli na. At katulad ng normal na buhay ng tao sa mundo, hindi pa rin maiiwasan ang pamamaalam. Tahimik na nakahiga si Lucia. Ang kanyang kamay ay nakapulupot sa dibdib ni George. Sa labas, marahang bumubulong ang hangin sa bintana ng bahay nila at ang alon ay tila nagpapatugtog ng isang himig na pampatulog. Hindi na madalas matulog si George nitong mga huling araw. Hindi kapag bawat hininga ni Lucia ay maaaring huli na. Natataranta na siya sa may hinang ungol nito sa gabi sa pagkislot ng mga daliri na tila nananaginip. Lucia,
Bulong ni George at dumampi ang kanyang mga labi sa sentido nito. Walang tugon, wala nang mga hininga. Tila kandilang humihip na lang sa hangin. Tumulo ang mga luha ni George. Marahan niyang niyakap si Lucia, inilapit sa kanyang dibdib at ipinikit ang mga mata. Pwede ka nang magpahinga. Mahal ko. Salamat at hinayaan mo akong makabawi sa'yo. Puno ng pagmamahal na sabi ni George. Dumaan ang mga araw na parang tubig, mabagal, matyaga at parang binabago ang lahat. Dumating ang mga pamangkin ni Lucia na umiiyak din sa labis na lungkot. Tahimik na naupo si Arlene na bumubulong naman ng panalangin. Hindi gaanong nagsalita si George, na natili siya sa bahay ng ilang linggo. Sa mga gabi, nauupo siya sa hardin at nagsasalita na parang nandoon pa rin si Lucia. Mali na naman ang timpla ko ng herbal drink mo. Minsan ay nagdidiliryo pa na sabi ni George. Isang gabi, dumalaw si Jeremy. Papa, gusto mo po bang tumira sa amin? Ngumiti lang si George. Dito ako nararapat. Dito siya namatay kaya gusto ko ring dito mamatay. Para kapag oras ko na, makikita niya agad ako. Lumuhod si Jeremy sa tabi niya. Papa naman. Hinaplos ni George ang paboritong una ni Lucia sa upuang kahoy. Huwag kang malungkot. Matanda na ako. Mahina na rin. Inihintay ko na lang ang oras ko. Nauna lang talaga si Lucia. Mag-ingat ka rito ha. Maging mabuti kang ama sa mga apo ko. Sana nakabawi na ako sa iyo, anak. Marahan siyang niyakap ni Jeremy. Bahagya siyang napangiti. At least, kung mawala na siya sa mundo, masaya siyang naayos ang pagsasama nila ni Jeremy bilang mag-ama. Mabilis na lumipas ang isang taon. Tahimik na ang bahay. Dumadalaw ang anak niya, mga apo at mga pamangkin ni Lucia linggo-linggo para silipin si George, na ngayon ay mas marupok na at mabagal tumindig. Tuwing Huwebes, naglalagay siya ng bulaklak mula sa hardin sa bintana. Paborito mong lugar, mahal ko. Sa bahay natin, pinakamagandang liwanag pa rin ang pumapasok. Dumating ang sunod na taon ng anniversary nila. Dahan-dahang nagbihis si George ng umagang yon. Isinuot niya ulit ang barong niya mula sa ikalawa nilang kasal. Maluwag na yun ngayon. Isinilid niya sa bulsa ang larawan ni Lucia. Nakangiti ito sa veranda, isang tsinelas ang halos matanggal at sinisinagan ng araw ang mukha. Lumakad siya patungong dalampasigan. Tumayo siya roon at tinanaw ang papalubog na araw. Kahit nanghihina, pinilit niya pa rin na tanawin iyon. Ang sabi ni Lucia, mukha raw lagusan papunta sa langit. Wika ni George. Paglingon niya pabalik sa loob, nadula siya sa isang bato. Bumagsak siya at tila bumagal ang oras. Tuluyan siyang nabingi. Papa! Malakas na sigaw ni Jeremy habang tumatakbo kasama ang mga pamangkin ni Lucia. Bago siya tuluyang nawala ng malay. Nang imulat niyang muli ang kanyang mga mata, nakita niya si Lucia. Napangiti si George dahil sa wakas, muli na silang magsasama. Sa Rose Cecilia's retirement home, muling nagtipon ang mga residente sa hardin makalipas ang isang linggo ng libing ni George. Muling namulaklak ang mga bulaklak doon na inalagaan ni Lucia noon. May isang staff na maingat na ipinako ang bagong ukit na karatula sa kahoy. Nakalagay doon ang George and Lucia's favorite place. Huminto ang ilan sa mga residente at binasa yun ng malakas. Isang babaeng matanda na bago lang ang nagtanong. Sino sila? Ngumiti si Nurse Jane, ang nurse ni Lola Lucia at Lola George. 20 taong inakalang tapos na ang kanilang pag-ibig, pero bumalik pa rin ang paulit-ulit. Napangiti si Nurse Jane. Masaya siyang may nagawa siya para kay George. Mahalaga sa kanya si George dahil naging guro niya ito nung elementary siya. Nawalan siya ng tatay at ito ang nagpaaral sa kanya hanggang sa mag-high school, kaya malaki ang utang na loob niya rito. Kaya nang malaman niyang inabandona ni Jeremy sa lugar na yun si George, kahit may offer siya sa Canada na trabaho, pinagpalit niya yon at sa Rose Cecilia's retirement home, nagtrabaho siya bilang nurse. Sinikap niyang maalagaan ang mag-asawa. Han! Nakangiting tawag sa kanya ni Dr. Soriano,
ang doktor dati ni Lucia. Gustong-gusto mo talaga sila, no? Sayang, mahal nilang isa't isa. Kahit matanda na sila, feeling ko hindi pa huli para sa second chance. Sumandal siya sa dibdib nito. Una pa lang, alam niya ng asawa ni George si Lucia. Nangungulila at nalulungkot dahil inabandona ng sariling anak ang kanyang dating guro. Kaya ginawa ni Nurse Jane ang lahat para mahanap si Lucia. Sakto naman na doktor pala ni Lucia ang asawa niya. Kaya pinarekomenda niya rito ang Rose Cecilia's Retirement Home. Para tayong naging instrument ng Diyos sa kanilang dalawa. Mahinang sabi ni Dr. Soriano. Hirap pilitin ni Ma'am Lucia. Maligalig. Mabuti na lang at napilit kong pumunta siya rito. Mahinang tumawa si Nurse Jane. Salamat, Han. Napangiti si Nurse Jane nang marahang inilagay ang picture ni Lucia at George na magkasama sa isang photo album. Kasama ang mga ito roon dahil tinuturing niyang mga magulang ang mag-asawa. Sana naging masaya po kayo sa inyong mga huling sandali. Tinuturo ng kwento ni Lucia at George na ang pag-ibig ay maaaring muling matagpuan kahit matapos ang taon ng sakit, pagtataksil at pagkakalayo. Ipinakita nito na kahit huli na sa buhay, posible pa rin ang paghilom at kapatawaran. Muli, ito po si Skylar Guro at sana'y may bago na naman kayong natutunan sa kwento natin ngayon. Maraming salamat po.